katawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regatio family, Anlaque family, Belen Regatio, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and family, Giletio Pangco, Cecil and J. Rigodon and family, at Peter Jansno Cruz. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sibili, Eduardo Ramirez, Ronald Salama, Mildred Recla, Jasmine Sebeldia Lim, Maribit Doroen, Catalina Alba, Mardy Agtarap, Raquel Inosanto, Leia Ruz, Chris Downing, Marian Berberi, Teresa Tanchinko, Estela, Blanche, Elio, Brandon, Ed, Linda, Esto, Cory and Vang Santos, Lay Eranista at Janet Herrera. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Melissa, Madeline Tanchinko and family, Diane and Chris Jang, Jenny Season, Giletio Pangco, Panji Villanueva and family, Brian Gielo, Nazare, Brian Lloyd, Darin, Jayela Legaspi. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Ubencio Pineda, Martina, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Hab, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo Anchodora Cordova, Rosario Brown, Sinaida Jose, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Raimundo, Paulina Aragosa, Iseo, Leonora, Antonio, Alberto Manakan, Leonila Magal, Andres Luistro Sr., Carmen Bukod, Mary Vercel Maghanoy, Felix Rosaria, Urdes, Ignacia, Victorio, Marvin at Teresi. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ay sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipabuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami magpang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao na Jesucristong anak. Kundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpas sa walang hanggan.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Upang purihin ang Diyos na banal, gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Pinagbuklod, pinagkaisa ng katawan ni Jesucristo, ipinapanalangin ng Inang Birhen upang kahiling ay tugunin. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas dawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel. Tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan. Tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari.
Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nagayuno sila at nagluksa hanggang gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, "Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan." Si Saul at si Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay sa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit. Ng magandang kasuotan, may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Poon kami yung iligtas, at ang lawan ng iyong sinag tayo pong lahat. Poon kami yung iligtas, at ang lawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nanguna at umakay kay Jose tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Efraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. Tugon. Poon kami yung iligtas, at ang lawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami, sa tuwi-tuwi na'y tinapay ng luha, yaong kinakain. Luha ng hinagpis, ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami ay pagtawanan ng kaaway namin. Tugon. Poon kami yung iligtas, at ang lawan ng iyong sinag. Tumayo ang lahat. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang sangdaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Ngayon po ay Sabado ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Titingnan nga po muna ang inyong mga katabi. Normal pa ba? O nasisiraan na ng bait? Nasabihan na ba kayo na nasisiraan ng bait? Wala pa naman. Baliw daw kay Lord. Kailangan ba natin mabaliw kay Lord? Tingnan po natin kung bakit nasabihan si Jesus na nasisiraan siya ng bait. Atin pong balikan ang mga natuklasan at natunghayan ng mga tao na ginawa ni Jesus sa buong linggong ito. Nung Lunes, pinaalalahanan po tayo na sabi nga po, walang nagtatagpi ng bago sa lumang kayo at wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang lalagyan. Hindi tumutugma yung bago sa luma. Kaya sabi niya, dapat bagong alak, bagong sisidlang balat. Nung Martes, ang sinabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Nung Miyerkules, ang sinabi naman sa atin, nang siya po ay patuloy na gumagawa ng kanya po mga misyon, tinanong niya ang mga tao pagkatapos. Tungkol pa rin ito sa kung ano ang dapat natin sa araw ng pamamahinga. Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Tandaan natin, isang kasalanan ang hindi ka magbigay ng tulong o gumawa ng kabutihan sa araw ng pamamahinga kung hinihingi ng pagkakataon. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, matapos na kilalanin siya ng mga demonyo, habang siya po ay nagpapagaling na maraming may sakit, may mga inaalihan ng demonyo at ang mga masasamang espiritong ito ay ipinangangalandakan o ipinagsisigawan kung sino siya. Sabi nga ng mga masamang espiritu, ikaw ang anak ng Diyos, kilala ka namin. Pero mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Nung Biyernes naman o kahapon ay ipinakilala sa atin ang mga 12 alagad. At sabi dito, humirang siya ng 12 na tinawag niya ang mga apostol upang maging kasama niya. At sila ay inatasan mangaral ng mabuting balita, magpalayas ng masasamang espiritu. Sa mga ganitong gawain na natuklasan ng mga tao, kaya't ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Minsan dahil lamang hindi nila lubusang maintindihan o maunawaan na kung bakit itong si Jesus na kababayan nila, itong si Jesus na galing sa isang mahirap, paano nagkaroon ng ganyang kapangyarihan? Paano siya nakakagawa ng ganyan? Kaya may mga tao na mas madali sa kanila ang pumuna, mas madali sa kanila ang magbigay ng ano ba ang Tagalog ng pangbabash. Mas madali sa kanila ang manira kaysa yung purihin ang achievement ng isang tao. Yung bang hirap na hirap magbigay ng salita ng papuri, ng acknowledgement, yung bang yung kakamustahin mo at i-congratulate mo
ang nararating ng isa, kaya mas nagiging okay sa kanila yung pumuna. At ibang i-character assassination mo yung isang tao dahil lang hindi mo matanggap na mas okay sila, mas magaling sila. Kaya ito, no? Mismong si Jesus ay sinabihan na nasisiraan siya ng bait. Siguro, no? Sabi nga nung isa narinig natin, no? Ayaw niyang ipaalam kung sino siya. Ayaw ni Jesus na ipangalandakan ang kanyang nagiging tagumpay o ang kanyang mga ginagawa. Para sa lahat, sayang naman, no? Kasi pwede yan maging points sa iyo, no? Para magkaroon ka ng posisyon, yumaman ka, no? Pero ayaw ni Jesus noon. Kaya marahil isa yon sa pwedeng sabihin nasisiraan na siya ng bait. Ngayon, kamusta ba ang ating mga kondisyon? Normal pa ba tayo sa ating ginagawa? O baka nasasabihan na rin tayong nasisiraan na siya ng bait. Nasisiraan na ng bait kasi araw-araw nagsisimba. Araw-araw, parang banal na kunti. Tinan yung mga katabi ninyo, no? Banal na, no? Pero sinusunod ba natin ang mga salita ng Diyos? O nagko-costume na lang tayo na nagsisimba? Kaya tuloy, para tayong nasisiraan ng bait. Kasi nagsisimba tayo, pero kapag narinig tayo ng mga kapitbahay natin, mga kakilala natin, parang hindi tumutugma. So parang baliw na tayo. Mabait pag nasa simbahan, tapos nakikipagchismisan kapag nasa labas. Pag nasa simbahan, nakikinig, pero pag binasa mo ang mga social media account niya, puro away, puro galit, puro kalaswaan, puro nasisiraan tayo ng bait. Hindi dahil sinusunod natin ang Diyos, kundi dahil sinusunod natin ang sarili nating gusto. Nasisiraan talaga tayo ng bait. Mahirap yung naglilingkod tayo, pero wala tayo sa katinuan ng isip. Hindi nga lang natin madalas napapansin, no? Kasi ayaw nating suriin, ayaw natin pagnilayan kung ano ba nangyayari sa atin. Parang yung ginagawa na lang natin, baka lang, no? Mahulog tayo dun sa pakitang tao na lang. Masabi lang ng mga tao. Although, sabi nga, no, sa mga halimbawa ni Jesus, hindi niya idinidepende ang kanyang misyon o ang kanyang ginagawa ayon sa masasabi ng mga tao, maganda man o pangit, dahil may gawin ka o wala, may masasabi sa iyo. Pero malinaw kay Jesus na ang kanyang ginagawa ay bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay lang. Mahirap po magsama-sama ang mga baliw. Ha? Gugulo. Mahirap yan. Hindi tayo makakausad niyan. Kaya magandang panawagan din siguro, lalo na sa atin na laging nagsisimba. Huwag tayong parang, yung bang umakto, kumilos, na para bang ikaliligtas natin yung magbanal-banalan tayo. Kasi ang gusto ng Diyos, maging totoo tayo. Mahirap yung banal na aso, santong kabayo, pagtatawanan tayo ng mga tao. Pero hindi tayo magbabait-baitan para lang hindi tayo masabihan ng iba. Kasi alam naman ng Diyos, no, kung tayo ba'y nagkukunwari, tayo ba'y nagpapakitang tao lang. Sana isang araw masabihan tayo, nasisiraan siya ng bait kasi nagawa natin magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Nagawa natin tumulong sa mga tao kahit na nung mga panahon na hindi tayo tinulungan. Yun yung
sana masabi sa atin na nasisiraan tayo ng bait dahil sinisikap natin isabuhay ang mga aral at halimbawa na ipinakita ni Jesus. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Solidad para sa pagbabalik loob, sisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aari ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang mamamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangi naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumaon na, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan, na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria, at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ang bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo
kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon, tama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, e hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Tawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaginapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ilood po. O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premunt hostilia, darobur per auxilium, unitrino que Domino,
natin ang amang nasa langit, pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin sa Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel at tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ang aming mga kapatid at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal. At iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito na Jesucristong anak mo. Amen. Magsitayo po. Kapag ako'y nag-isa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, ina. Alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong aba, hindi mo hinayang mag-isa.
nagdurusa, ikaw ang kumakalinga, Reynang Ina. Kaya naman, mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong paanan. Ako ay nagpapatira pa, naririto ako, ina, upang puso ko'y italaga, sapagkat ikaw ang ina kong Reyna. Mahal na ina, ikaw ang aking Reyna. Pusong aba, hindi mo hinayang mag-isa. Mahal na ina, sa'yo ako umasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga, minamahal kong ina. Minamahal kong Reyna, Maria Birhen Soledad. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad. Ito po lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimighating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis ng dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa iyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat, bawat kamalian ko, at mamatamisin kong malagutan ng hilinga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay pinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan
nagsusumamo sa iyong mahal na anak, nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debusyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak. Gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong-iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, nanawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang una-unahang himala sa kasalan ng sakana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito, dahil sa masiding pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat, ang tinig mo nagsasabi, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng puso, banggitin ang kahilingan sa pagdidebusyong ito. Tayo pong lahat. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainam pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Magsitayo po lang. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, libera nos a malo. Sa panalangin, naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos. Bagamat sa wimpal na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibit nito para sa huling sandali ng buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makatamong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalaking sandali ng aking buhay.
kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang huwag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 aras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon, ating tagapagligtas. Katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka, ang anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapatasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin akin at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mo ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga babaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, haya ng iyong anak. Anak, haya ng iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria, isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at inanantahan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Solidad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal, ang hindi pagsukos sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin, itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Nawa. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo sedat restet pides supplementum sensum defectui genitoque lauset salus honor virtus coque sit et benedictio procedenti a
Benedelectamentum in sea bentem. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, et annus corporis et sanguinis tui, sacra mysteriam venerari, ut redemptionis tui in fructum, in nobis iuditer sinsiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo, benedictum nomen Iesum, benedictum coreius sacratissimum, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Mania Mater Dei, Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conception, benedicta eius gloriosa Assumption, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef eius castis simus Ponsus,
Benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, Stella Maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrielis amore, sumensiliu dabe, peccatorum miserere. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, as made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, the same Christ. Lord, Amen. may the divine assistance remain with us. Amen. Good morning po. Nuestra Señora de Soledad, nang mapagtis ng mga hirap, nagbaga ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o nakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay, kami sana'y huwag papabayaan. O ina ng aming buhay, kami minayarin mo, ng anak mo minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, nagmata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.